Hello mga kaibigan, alam niyo po ba itong linggong ito, bali nung Martes po nagsimula. Nagkaroon po ng matinding pag-ulan, pagbuhos ng ulan sa Northern Samar at Eastern Samar mga kaibigan. Wala pong bagyo na ibinalita ang Pag-asa, subalit ang kanilang sinabi, ito po ay dahil sa shear line na nagpaulan po na halos maghapon na ibinuhos na pang isang buwan na pag-ulan, binuhos ng isang araw lamang po. At marami po ang naapektuhan sa pagbaha na yan, lalo na ang Katarman Northern Samar mga kaibigan. Marami po mga infrastruktura ang nasira, nalubog sa baha na yung iba dyan halos hanggang bubong po ang tubig. At marami po ang nanghingi ng tulong upang sila po ay ma-rescue. Marami po ang naapektuhan hanggang sa Katubig Northern Samar, Palapag, Pambuhan, San Roque, Lopi Dibigan na higit din na naapektuhan at umabot po hanggang Eastern Samar po, RTC, Eastern Samar, pati ang Hipapad, ang Mapanas at Maslog mga kaibigan. So marami pa pong mga bayan-bayan kasi marami pong mga baryo diyan na talagang naapektuhan, kaya humihingi ng tulong sa ating Pangulong Marcos na matulungan sana ang mga tiga rito sa Northern at Eastern Samar na higit na naapektuhan itong nangyaring pagbuhos ng ulan na as what I have said before, ang isang buwan na ulan ay binuhos lamang ng isang maghapon o magdamag na pag-ulan itong linggong ito mga kaibigan, ng Tuesday lang po. So ayan po mga kaibigan, marami po ang nasira, marami mga sasakyan ang hindi makadaan na stranded dahil nagkaroon po ng mga landslide. So nakakaawa talaga po ang Samar na naman mga kaibigan. Pero umabot po yan hanggang Leyte, may isang dumating na talagang pamasko na naman kalikasan mga kaibigan. Pero marami po ang nagsasabi na sinisisi din ang pagkakaroon ng mga legal logging na siyang kumakalbo sa ating mga kagubatan. Kaya nga po lagi kong ipinananawagan na sana ingatan po natin ang ating mga forest area kasi yan po ang pumipigil sa mga pagbaha, mga pag-landslide. Huwag po natin basta-basta putulin kung kailangan. Palitan po natin ng panibago kung hindi maiiwasan. Pero hanggat maaari po, iwasan natin ang magputol, illegal logging, at magsunog, magkaingin, kasi yan po ang nakakasira ng ating kagubatan mga kaibigan. Alam niyo po, dati-rati hindi po inaabot ito dahil dito po ako lumaki sa mga bayan na ito, lalo na sa Katubig Northern Samar mga kaibigan, Eastern Samar, diyan po ako nag-aral. At hindi ko po nararanasan ang mga ganitong klase ng pagbaha. Umulan man pero hindi po bumabaha ng ganito katindi mga kaibigan. So, ako'y nananawagan na sana po tulungan niyo po ang aking mga kababayan dyan po sa Northern at Eastern Samar mga kaibigan, lalo na kay PBB or Pangulong Bongbong Marcos. At ayon sa aking narinig sa mga balita, at siya po ay nagpadala na po ng tulong at tututukan po niya upang makarating sa mga kinauukulan ang tulong na kinakailangan ng aking mga kababayan dito sa Northern at Eastern Samar. So mga kababayan, ingat-ingat po, dasal-dasal lang po, talagang ganun po ang nangyayari na sa ating daigdig. Wala po tayong magagawa dahil ito po ay gawa ng kalikasan dahil na rin sa kapabayaan ng mga tao. So yung iba po naglilinis na po at yung iba naman ay hanggang sa ngayon ay baha pa rin, pero sa Katarman medyo nag-subside na po yung tubig, nag-recede na, bumaba na po. So muli mga kaibigan, panalangin po sa Eastern at Northern Samar. Tiwala lang mga kaibigan, wala tayong magagawa kundi ang manalangin na lamang po at magtulungan, magbayanihan. Alam ko naman mga Samareño, masipag magbayanihan. Okay, bye-bye and God bless.